About ka, tas tanggap ka salamat. O apo, iti dahito Sunday nga inatang mo o apo, malagiti anak mo kat maitasig ka, kadagitihan apo nga namati. And so ada kami data o Diyos kas anak mo apo, nga mangirok mo ka ama iti panagdayaw. O Lord, iti lubong o Diyos, nagrugi ama iti 3rd century, kat nagarami da apo ti tradition na iti December ama kas o Lord God makita da o apo iti Bible nga naianak ni Apo Kristo iti panawon nga nalamis iti Jerusalem kat o apo in kabilda o Lord nga iti naianakan ni Apo Kristo kat mabalin o apong Disyembre. Kat kapugaron apo ta iti birthday kat ada iti aldaw na kinargaan da o Diyos dito iti December 25 as the birth of our Lord Jesus Christ. O apo iti panagadal mi sa umama kat saan na naibaga iti Biblia. No kasano o Diyos iti no kaano iti naanakan ni Apo Kristo. Kastamat apo awan amo iti mabasa ni Biblia nga iti December o Diyos nga panakayanak na sa Kristo according to tradition kat masilibranan nga tinawon. Ngam apo awan ti makita o Diyos nga pagmadyana nga daytoy o Diyos nga nayanak na Apo Kristo o Diyos kat masilibranan man iti tinawon. Kapuna o Diyos tagon dawayan mi nga mangikasaba apo kanya na kadagitihan pa nga nakaamam mo tapno o Diyos iti panagturay na dito na mo talaga iti mapasungad apo nga panahon nga haming amo no kano kat ado kuma o Diyos ti mairaman nga tatao so tatang agsapa awanan o Diyos ti nakafokusan iti attention mi no hangaon ni Apo Kristo agyaman kami o Diyos iti man naturo talaga kat naging tao kas nakata kami tapos nagkaroon titara may ditangadara ama kat may purokpok iti panakaugas man lang apo ti basbasol ti sa kalubungan kat tatang aldaw agkasabak man ama about the incarnation of Christ kanyami mga maijokaran kami kumo o Diyos about the Lord Jesus Christ because dahil pinanagan ng Jesus ama kat amamumin manipo di ko ubing mi napuna ta makanta-kanta dagiti magkanta itinaga na noon saan mi nga talaga nga mamuisuna iti personal na panagbiag mi until in my tempo na nag-decide kami o Diyos nga talkanisuna nga mangisala kami kat dapay apo ti hanpay nga nisalangan tagsapa dahil ko mga nagan o Diyos kat agbalin nga manakabalin o Diyos nga motivation o apo nga mangliin iti kararuana about God kat matulungan iti rito minsay tagsapa apo nga mangintutos itinagan ni Jesus iti biyag na rito nga tao ama pagtin na kuma ni Jesus nga mangisalakan na tatang aldaw kastaban ta kami o Diyos nga namatin king kaabo sa Kristo kailangan mi nga iunag ama iti pamati mi bubod ti panagdayaw panagserbi kananyaman o Diyos nga pangayabang kanyami kat matulungan kami matkumaman ng tatag sapa mamangalan kinabas Kristo iti rito nga subject about the incarnation of Christ tapos na yun, unag mi kumaama iti involvement mi itinaga na ito yung Hesus Kristo. Tulungan na kami Holy Spirit, tanawang ka, awan o apo ti mabalinang mi. Dahil sika, kat bawat verse na ito, sana ka ma-explain apo na ito na awang ka. Tulungan na, tundang ito yung apo nga in my amang agdunod. Tulungan isuda nga, concentrate ko ito yung mensahe. Kapuna o Diyos, taday pikat na indaklan, dito apo nga adal, na masapok maadal mi, sakbay o Diyos, agtibos dito yung daan na tawag. Manay tayo, kahit na gusto nga, pumipakas mi, dito yung Amen. At tumaw tayo. Okay, so, putulan tayo pa, iti, dahil makukunang series lesson tayo, iti Judges, at, mapantay man na lupatan iti text of the Bible namang ibaga kakapsat iti daytoy
panakayanak niya po tayo si Kristo. So, our subject today, I put a title on it. That my decision to come here is very one. You know what? I just decided it just this week, and so I'm just praying that I could be able to, you know what, articulate on the incarnation of Christ. Of course, ahan tayong adalan about the theology of the incarnation of Christ. Sana hindi pumus tayo. Basta maawatan yung the incarnation of Christ. Iti incarnation of Christ, kat Diyos na ito'y, maawan iti flesh na, kat inmay, kat nagkatawang tao. Kat naita nga Diyos, iti isuna, kat napaduan isuna, iti lasak. The giant, di mo ko ng incarnation of Christ. Okay? That moment, when God was clothed into flesh, that became an incarnate God. So, the meaning the incarnation. So, awan ti reincarnation na, so, gatas lang nila the incarnation of Christ, that God became flesh and dwelt among us. Kuna na John chapter number 1. And we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of God, full of grace and truth. Now, under the incarnation of Christ, that tayo mga seryoso mga Kristiyano, mga kahit nakasulbi na niya na awanan kakapat nga itigol tayo, nohaan na di among tayo naman na po sa Kristo, itapak iso. Awanan kumakat aramin ito bigyan tayo, nohaan ka di ngay mga anal kinapot tayo sa Kristo. Awanan kumangay, itinadro mga aramin ito bigyan tayo. Nohaan ka di unod kumati, you know what, sanctification, di pa nagpento ko sa na mati. Tapos tigas takot, di naganap sa Kristo, kan mailaganap, itintero marubong. So our life, ladies and gentlemen, must change from glory to glory. You know what? Every day. Kasano nga nga mangyari lang ito yung klase iti ngay panagbiyak. Awanan ti remedyo na. Nohan na di panangadal kini sa Kristo tayo. So the way in the deep we understand about Christ is our deepness also in our commitment to live for God. The shallow understanding, the shallow doctrine that we have in Christ Jesus is also the way our faith in commitment to Christ is measured. No narabaw ti panang-awat tayo ni Kristo, narabaw mo ti pagka-Kristiyano tayo. Kat no naunag ti panangaral tayo kinam sa Kristo, di pagka-Diyos na, kat naunag mo ti commitment. So, amoy ba ang amsat nga tinagdiferensya, nagigingay kumito ng Kristiyano, managay Kristiyano lang, kumbaga, maawan man, kumito na kiniapo ko kay nalis na kiniapo Diyos. You know, di kay nalis mo kanya na isulti mga itag ti commitment ni nga naunag. And if you know Him less, you are committed to Him less. So as simple as that. And so let's deal with this subject, the incarnation of the Lord Jesus Christ. So the question that is raised here is, under the subject equal, because the incarnation of Christ is taught, spread throughout the Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, and then Genesis to Revelation. Of course, han mabalin nga the presentation of the Lord Jesus Christ is all the same in every subject. The way they presented the Lord Jesus Christ in every book, in every chapter are different. Yusitap nung ay maawatan tayo nga permit kinaunag tipak ka Diyos na Diyos Kristo. So, dahito yung incarnation of Christ nga takal ng tagsapa that within the context of Luke chapter number 2. So, dito yung lahat na context din tayo kitaan. At under dahito yung chapter ala tinuwa nga na-reveal about dahito yung question tayo, what are the signs of significance are there in that incarnation? So, when you read the incarnation of Christ in Luke chapter number 2, it is not complete. Hangay na detailed na presentation. Nung basahan na ito at datikan ka na, dahil yung incarnation of Christ in Luke chapter 2, by which natumbok tayo the question, what are the signs of the significance na adda ijay nga incarnation? And we are going to deal with this one.
Okay, so because I think at Agalan 30, context by context, very, very important. It is very point, every point na ito yung doctrine. So number one, let's go there. Don't you know, ladies and gentlemen, na may isang sign, may isang significant sign, iti incarnation ng sa Kristo. Number one, the fulfillment of His place of birth. Dahil ito'y fulfillment of the place of birth of the Lord Jesus Christ is storied from verses number 1 to verse number 9. So, atidog. Atidog kakamsat itingay naikarkaana. And so, it is worthy of notice. Okay, so the incarnation of the Lord Jesus Christ may sakot the fulfillment of His place of birth. Basahan tayo kanita makita yung significance that you sign itimaw ko lang incarnation of Christ with relation to the place of birth of Christ. Okay. Okay, so verse 1 ko na in the child, verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. And all went to be taxed, every one of them into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth in Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David. And to be taxed with Mary, his spouse wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds. Okay, so, ijay verse number 7, gayam, tinaadaan na ito eh. So, lumakita tayo dito nga, makukulangan narrative about the birth of Christ, na inayon dito, ijay makukulangan taxation na napasama under Caesar Augustus. You know, amo ito yung iti history kakabsat, manipur jay Garden of Eden, ingani dyan na anak ni Kristo. There are only few points in spots in history that are really grand and great in the sight of God and in the economy of the Almighty God. But may sa kakabsat ngayon may sa panahon, may sa era, may sa schedule, may sa tiyempo kakabsat nga very important iti schedule ni Apo Diyos. Kasi di panakayanak niya po tayo sa Kristo. You know, so, beginning from history, there is not, ladies and gentlemen, a time. There is not, ladies and gentlemen, a generation of men that is greater than the time of the birth of Christ. And so, because God planned the incarnation ni Kristo nga, na tinagtitao jay tibasol jay Garden of Eden kat agturong ka ang impyerno pasapol kakabsat nga ti Dios tayo kat ni Jesucristo nga anak na masapol nga ikana ti lasag ken dara tapno daytoy nga dara ni Jesucristo isumay kakabsat iti maiparukpok nga mag-ugas iti basol ken iti amin nga kahit ng isalakan masapol nga daytoy nga may sang anak na kat kawusan na iti maungkunang nga lasag ng dara. And so, dahil ito yung plano niya Apo Diyos kat in-prepare na iti amin na event ka napasamak. Step by step. Kat kasano nga makita tayo kakabsat iti preparation ni Apo Diyos iti makukunang panakayanak ni Apo Kristo. Kita amdo ito eh. Amo tayo iti empire niya. Nagrugi manipod yung Babylonian Empire. Napan iti Egyptian Empire. Napan iti Medo-Persian Empire. Napan ti Grecian Empire, kung dahito yan, nga magkilima, dahito Roman Empire, na magkilima ka empire niya, iti history tayo ito mo talaga, kat nagkaroon na iti empire ngayon nga, alati civilization nga napasama ka napintas. And then, at that, iti form of leadership da, during that moment, by which we call it the democratic kind of leadership. Iso nga, iti mga ko na Roman Empire, they are ruled by democracy during that time. You know?
And Caesar Augustus is the name that resounds in history books when we are going to define and we are going to understand the history of the Roman Empire. It was that Caesar Augustus' name that always rings whenever we come to the study of the history of the Roman Empire. And it was him. It was him. And his name is even written in the very Word of God. Apay nga ta, because as I said, the context nga in Magtatay, God was preparing for the birth of the Lord Jesus Christ. So hindi nagkaroon ti kalmado because the Roman Empire already conquered at least 70% of the world. Awanan, ti power na nga mag-challenge iti power, iti mga ko nga Roman Empire. And so nag-settle iti kwa, and by God's decree, pasapol na i-settle na iti mga ko nga gubat-gubat. So that a government like the democratic Roman nation would build a nation that would cater the joy of the citizenry. And so, nagkalma. Apay nga ta, because the Roman Empire had already conquered the entire world in general. Although, but at least 60% of the world were conquered by him. And there is no more rising power that could challenge the power of the Roman Empire. And so, agdan iti mga kulanga, the dust already settled during that moment. Kato, lumagtanan iti nasyon, kakapsat ka tagkaroon, iti mga kulanga peace and order, awan iti gubat-gubat, dahil iti mga babatas magtanan, they could be able to make laws that would govern the citizenry. So during the time of Christ, there was already peace in the world because God already determined the Roman Empire to rise above all the empires of the world and make it rest. Why is it? Because the Lord Jesus Christ is going to be born in that empire. Okay, so hindi nagkaroon mo ito ng kapya, dahil di mo ito naging mababatas like Cyrenius, nag-arami ni sulat ni decree about the taxation iti intero mga citizen. Tapno nga makarami naman iti kalsada, makarami naman iti hospitals, makabuild naman ito ng kaligay buildings na mangkita itinis na itimo ko na nga citizenry. Kita nyo rito significance of the signs of the incarnation of Christ. What happened there? During that moment, in Israel, kakabsat that they were under the curse of God because of their crimes of sin. Nagadumabasol ti pasol ta. Iso kanya tinapasama kay na-disperse na intero malubong. You know? And don't you know, nga niya Apostol Kristo kakabsat, kat masapul nga may anak isuna, ijay Bethlehem. So let's take a look on the our one. Sumalog tayo kadi, kakabsat, ijay, G-text tayo. Sige, i-play ka na makita tayo dito. Deta. Isudyayin. Look at the birth of Christ. The birth of Christ, the focus na ito yata. I-relate ko kanya yung significance of the birth of Christ. Dahil, number one, under this one, that the fulfillment of his place of birth. In Micah 5:2, it declares, wala na, but thou, Bethlehem in Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he came forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. Ano pa yung matitik sa sumarno? Micah 5:2. The prophecy, dito yung Micah 5:2, the prophecy foretelling the Messiah's birth in the research ko, in Bethlehem was fulfilled about 700 to 750 years after it was written by prophet Micah in the 8th century BC, pinpointing Jesus' birth centuries before it occurred, demonstrating remarkable precision. So, dahil ito sign of the incarnation of Christ, di may isa, kat masapol nga matungpal, ijay prophecy, nga ni Apostol Kristo kat may anak, ijay Bethlehem suna. Iso ano sa baling nga lugar tinayanakan kakabsat ni Apostol Kristo, haan nga digiti Messiah. Because the prophecy must be fulfilled. So when Christ was already born, ni Mary nga mama na i-disperse sunat sa baling lugar, hanga Bethlehem ayan na. He lived from other place, not in Bethlehem. You see,
So, anyang iti, datlag nga sign, iti incarnation ni Kristo. Masapol nga ni Mary, mapati di Bethlehem. And during that time, not even in their own power as family, kat maadaan-da iti ngay makukuna nga kapanunutan nga agawin di Bethlehem, iti panakayak ni Mary, kini Kristo. Not even the government itself could create a certain phenomenon that would make all the citizenry of Israel go back to Israel. So that Mary will be pulled from the place where she was, nga mapan di Bethlehem. So in history, ladies and gentlemen, God made a certain phenomena that nobody could explain. Anya di ngay, nagkaroon ti Roman decree, na nagkaroon ti taxation. Kasi taxation mo di jay, per family di jay. Iso nga, hindi nga i-trumpet, hindi nga masapol nga ma-tax iti per family. Masapol mo ito nga amin nga tribo. No, ayan na, nakos pa rin Galilee ka, nagpukas yung kinigan, mapang Galilee tayo, di ba? Di Diyos, so kanalalan tayo, kat na-distribute ti kwan, na-distribute ti territory. Kat ni Mary, Bethlehem, ayan ti lineage na. So, sakpay nga matax ni Mary, masapol nga agawin ni Bethlehem. O, makita yung ba, kapsa di significant design til incarnation ni Kristo? Ngahaan nga di power ni Mary, kani Joseph, kani Familiana, kani gobyerno ti Israel na agawin isuna. Nudigit, inusam ni Apo Diyos, iti Roman Empire na ag-create ay taxation na time. Tapos tigas tangay ka tagi Hudyo kat mapaawit da, iti ayat da. Tapos ni Kristo mat, kat iawit ni Mary ay anak na iti Bethlehem. Okay, so nung makita mo ito history ti Israel kat nagpintas na iti the birth of Christ, the sign of the incarnation of Christ, that even the place, you know what, of His birth, it must be fulfilled according to Micah chapter number 5 verse 2. And so it happened now in Luke chapter number 2. Na nagkaroon taxation by God's decree. Gusto nga makita yung kahit yung mga kanyayo, ni Apo Diyos gargaraw, iti bawat country trabaho talaga. You know, pati gobyerno, isunat limang iset. Roman Empire is not God's people. Nung inkarganan ni Augustus Caesar, na agbalin na Emperor Ijay, tapos tinastakat, i-prepare na ni Caesar na mag-i-order taxation. Tapos ni Mary, adayo, di Bethlehem kat, agawid na ag-tax, kat nung nagawid yan, eksakto mo tanan na, eksakto pa yan. The taxation schedule was really on time. Hanggang nalaraw ti 1 month. Hanggang nag-anak ni Mary, ayan ti lugar na sakpay nga nagkagawid. Wino hanggang nalaladaw, am I right? Wino hanggang muna, may 8 months ni Mary, kat in order na, tapos agsubling yung lugar kapag itrabaho na eh. Nung makita yun, DJ ka, schedule taxation na time, eksakto yung panagalak mo ni Mary. Why is it? Because the prophecy must be fulfilled. So look at the panakainagdait, itingay time, event. You know what? DJ mo ko ng economy, the Roman Empire, na idait-dait na kita na purposely to fulfill, you know what? The birth of the Messiah in Bethlehem. So makita yun DJ incarnation ni Kristo that it was really well fabricated by God's plan and design. It was fabricated, you know what, in the mind of God even long since humanity was born. And that's how God planned for everything. Ada the proper time na, ada the proper place. You know, so look at this one, ladies and gentlemen. Ultimo, di lugar nga so may nga pati mo tayo, amoy mo application na dito tayong usapan. Ultimo, di lugar, ayan tayo tata. Pinaplano ni Apo Diyos, tayo di lugar na may salakanan tayo. Kasi when we speak about the birth of Christ, you know, when we are talking about the literal birth of Christ, we are also talking about the literal spiritual birth of every Christian. So already lugar, akadaan din tata. You know, no, awan di plano ni Apo Diyos, na sama-sama nga lugar tayo. I might be now in a foreign land, God did not call me to pastor a church. And so are you. Nohan na kayo sa lakan ni Apo, baka pumporming ang lugar tayo nyo. But you see, even the place where we live, kat linalo ni Apo, tayo dyan kagamin nga gawatan ni Apo Diyos sa lakan. So, duwa actually, the emphasis na ito, the place ni Kristo, to the time. The timing. Kamu yung mutan di kwa makita mo, Diyos, ore jay tatanga kasawa ka.
saan lang ta nga mapinpoint di jay doktor. No, ti pa nakainak ti baby ka Tuesday iti 11:30 iyan. Basta ibagada, adala tatalungan daw, in 1 week na iti kang anak, di ba? Nung handang may bangin ka nga, ang anak na gano Martis na, kitang 11:20, 2 seconds, masakot ako sa hospital. Awag, di ba kayo maganda eh? You know what? Kapay na ta. Because iti gamin time, iti para nakainak ti tao, physical man data, kan spiritual, is written by the program of God. Kung eksakto, nagadayo, mayat at chimpo dito, tatat train, airplane, di ba? Pakanya sibutatan, at sakay ka lang ti aeroplano, hanggang magapu dito yung manungal daw, saka makapanig ka eh. Tatat, airplane lang ano din. So, it's good, but during the time of Mary, oh boy, inimagine ako no, tinagsakay ni Mary kat camel. Di camel pa, kada jay bukot na ngayon, takol na rin. Di pa ipit, bukot ni camel. No kabalyo ba? Hamot na mo di kabalyo ba? Ihinayari at pangitaray na. Di kabalyo ka, parang taray na takataray na nga maamuno. Ay, masikong ganda di kargas at ihinayari na kakaibagan ti konti. So, di pa kapata. At inlukan na iso na iti kalesa. Baka nag-hire na iti kwan, and then di kalesa ngayon na di driver na duwakat kaya na makontrol. And then, at least na i-impact the trigger, iti panag-trend, di balyok tanang ma-feel, di kabalyok, risamo, isulat, at mag-good di likod. So, we cannot tell. Nung, my friend, no, awang tigris niya ako, baka na anak ang didalan. Ano, hindi, may sama, tigilingan, hindi, muhingan, hindi, may sama, siguro nga nagbisita. Kat manipo, di gilingan, ni Gani, ni Trump, kat miso, may 1 kilometro. At dapay mo ti pasangkat na bantay nga eh. Amo yung kapsat, di may digilingan ko. Nangan, di po, napan. Ano nga amo ka kapsat na ditingnan, tigalapat ang anak. Ay, ako di. Nag-anak kamay may sana. Imagine mo di narigat ang anak, di ba babae, isang kung amo, nung narigat na sigurado. Imagine mo di kinarigat ang anak, sa tumay-may sampay. Kanya kayo kastanit din. Amot na nakaganti kartin, wino anya man. Ang nakaganti ulos, wino anya. Oh boy, kung amo na yung kaskastan na nagkanakitalan. Ay, kung nga ma-imagine mo, oh boy. Hanga kasi pinapasabak kini Mary. Siguro di pa nagrubot, inikkan mo ni Apo Diyos di masang Domingo. Tapno nga inot nga, itinayad nga mapan i Bethlehem. Ano mo altaw siguro mo na. Tapno nga yung matagtag di baby. Hindi ang dadam tijigat ang labor mo tunan. The time and place are very significant here. Because as I said, not in the power of Mary in Joseph are enough to put Mary to Bethlehem during his panaganap na. Not even the government of Israel has no power. Only the Roman Empire must declare a taxation so that all the citizens of Israel who are dispersed because of the history ng diaspora. Nung mabasbasa yung history, yung diaspora kung natin yung the dispersal of the Jewish people from the mainland. Diaspora. And yung panagsublida. You see, so there was a history of the diaspora in Israel. And there is no amount of power could be able to pull again those dispersed people out of their country to go back there, except the Roman Empire should make a taxation to force them to go back. And so look at what happened here. So dakol dahil yung issue it takes an empire to declare a taxation for them to be forced to go home. So the timing there in the place are very, very necessary. Okay, so that's it. So dahil 31st nga makita tayo about dahil panakayanak ni Apo Jesu Cristo. Kat eksakto, kat pinagtayo mo, di picture na, no? Kasi medyo nagayta ni Mary, ni Joseph. Hindi mo talaga ni Sunan, ni Egypt, ay Israel, ito yung matanan. Daytan ni Mary. Kung makita yun, apay nga ta,
Apay nga nga ni Mary kat ada dyan isabsaban ti ayo. Were they so poor that they could not even make a spot in the hospital, the best hospitals, so that the Son of God will be born in the best place? No, sir. Dapat pala sa tayo di Baguio, di kay panagtinga. Amoy iti panagbunga, iti mga panahon, di tayo pa ni lakay nga inagal, dumugan. Hindi nakatangan pa ni dumugan, hindi, tatatag, nakalumugan eh. Kat, itno, DJ, makukulang ngay nga panagbunga ba di, panagbunga. Naku, muret, naku, mapuno ti hotel. Hindi kinipisan yung panagbunga. Iso nga, dagilan dumang nga maladaw ngayon, tenta ijay ni Borlang pa. Itatalang ang kinmagsot, yung panagbunga. Naawanan yung spirit, iti panagbunga, iti. Tatang awanan. But during the kwan, iti panagbunga, kasday mo lang, iti maungkunang time ni Mary. During di maungkunang taxation na di jay, idin-order na, siyempre, pinaspasan mo ta. At ni Mary, hanggang mabalin nga paspas nga magnad, ikabalyo na. Tamasigog karod. Iso nga masapol nga ni Mary kakapsat kat itinayad. Iso nga itinmaydan kakapsat iti Israel, iti Bethlehem niya, napunon amin hotel itayon during the time. Iso nga agbirok na kakapsat iti hotel awan. Katrumaran, di ba? At iti mother tayo ni Juana iti nagkasabak, di naman yung kasabak kanil, na enakan iti. Kat tinenakan ang galungan kita ni CR niya. Sumikyani something. Minutes ba din? At may kawin mo sa liblo, yung awat ni Carpet si Sim. Nung nalaing lang ang istorya ni sino dyan ng paanak na dyan. Yung pagta-eksakto, madali titi nalaing ang anak, paanak. Balasan iti ni Malu. May isa-iso na nga yung professional. Na nurse, di ba isa? Midwife, iso na. Pinaanak na. Dita siya. Kat gisaka pa yung tirinumwan, kat nuhang ka nga amot kas jay, hamong nga aramidang, nuguyulong kat maspak jay, doang nga iman na. Insubli na yung unod jay, saka nga pan. Tiniritin na sa inkuy yung ulo. Ayo, Luda Joseph lang tiyadat pikinisami ang katayawan na. Saan nga nakaanak ni Juana, hindi nung gabot agatin yung kakarga ni Apo dito yung midwife at insubli na dyan sa akatin, nirita na gino, yun na dyan. And so, nagrigat, and so, di dyan, tiket mo ibagay dyan. No, ang anakan, di ba siguro niya, han, agpilin, tilugan. Tanimis ko, dita siya, tinanakan ng we are in the 21st century. And Mary, she found only a place, a very lowly place called, what is this one? A manger. That was the lowest place a baby could be born. Itinurses mo kat kalding. Itinistors mo kat sheep. And the smell is milky. Siguro milky niya. And for milk, it's very sweet in that place. And so Mary gave birth to the Son of God that was planned by God. But if you are talking about the foreplan of God, apa yung tanghang apli, namin niya apli sa nasapsapat ako ni Muunagan, kasi tayo tinugugat tayo. Ngam kakapsat ko. Diyos umarno nga punos tayo, ang damot ang relationship na. Now, no ang dati ngay, no ang kanya, ang godly nga mag-question kanya yung, neta Diyos yun. Una na, pat na anak ti Manger, neta man tinayakan di Diyos yun. Do you believe that He would be able to save you? No ko na kanya yun. Kanya nga i-answer you. I-answer you na ito, ibagat kanya yun. Okay? Si Kristo ko tanga may anak ti hospital because He is not likely to become a doctor. The Lord Jesus Christ will never be born in a very good building because He will never become an architect. The Lord Jesus Christ must be born in a manger because He will be a good shepherd. Di Kristo ko ti shepherd gusto na. Isumay nga dyan, ti shepherd, sheepfold, ti may anakan na. So, ang amin actually nga event nga napasamak ti Kristo was foreplanned by God. By the wisdom of God, it happened. In every places, time depicts about the
the perfection of the what we call definition of the Messiah. That even the place of birth of the Lord Jesus Christ, they pick certain things about himself. That he will not come to become a teacher only or to become a ruler, but he will become a chief shepherd. Right there in that spot, he was born. And hallelujah to that, ladies and gentlemen. He was born in that spot. So, as tama ito ngay nga, sapay ko mata, enjoy ito yung lugar nga naisalakan ang tayo. Amen? You know, it was not late when you were saved by God. The timing of your salvation is not that one. So, tatangsapan, o ganito yung mutyan pa yung naisalakan, ay bundawayan mo talaga yung agsapang ang mamati ni Kristo. Because the significance of the incarnation of Christ is even seen within the place of his birth. That is one of the significance of the birth of Christ. Because the question of the incarnation of Christ is always ringing, you know what, in the minds of those, what we call the atheists, to disqualify the belief of the real Savior. Nung makita mo dito yung significance of the incarnation of Christ, the place was already significant. And Mary was not there in that spot, Bethlehem. He was far away. But a certain domineering, what we call the empire, should declare a taxation to force every citizen to go to his own lineage. You know what? That's not just an easy thing to happen. It must be decreed by an empire. Iso nga di lugar nga dahil ito'y makita mo nga dahil anak na talaga ni Kristo iti Bethlehem according to prophecy. And if in nobody, even the atheist of mind, would question that one. Can you imagine that the prophecy of the birth of Christ in Bethlehem must happen? And it happened during the moment when it is very impossible to happen. But it happened because it was prophesied by God. That is very significant to me. At dahil natin may isang significance, iti mga kunang the incarnation of Christ. Nobody can question that. Okay, so dahil natin first nga, na-reveal iti Luke 2. So nga may, adalan to the Bible nga, enjoy it kanyo panangadal because every verse in the Bible has in it, you know what, an authority from God. That is written by God. That we, you know what, that we, incarnation of Christ, you read this story and oh boy, nobody could believe such an impossible feat that must happen during the birth of Christ. That narrative might fight to, it must be rendered as it is in history. You know, it is very, very fascinating to understand such kind of fulfilled prophecy. Number two nga, ito yung makita in reveal na Luke chapter 2 about the one significant also of the incarnation of Christ was not only the fulfillment of his birth in such a place called Bethlehem. No, itibat number 2 na Davidan. So bumaba ka. Roman number 2. Number 2. The kind of people God chose to reveal Jesus' incarnation. That Timothy may sa amin I was thinking about Jesus' incarnation and I'm studying this Luke chapter 2 and anyamat na reveal about Jesus' incarnation. So, ang dadagin na isang sangay na guwa nga banag to signify the significance of the incarnation of Christ. Number 1, the fulfilled place of birth. Nangyari niya by a certain decree. Number 2, hindi mo na may isang significant incarnation of Christ with all the vocation of people in the world. God had chosen the shepherds. The shepherd kind of vocation to whom God will reveal the birth of Christ. He did not ring the bell of the palace, you know what, to reveal the birth of Christ to the chosen and elite people in the society. The monarch, you know what, of a palace. The kings and princesses of a palace. Oh boy, he had chosen the lowest kind of people to reveal the birth of Christ. And what kind of people did God choose to reveal the birth of Christ? To the shepherds. So number 2, the kind of people God chose to reveal Jesus' incarnation to the shepherds. Let's read. By sama natin ang significant mo nun. Okay. Una na.
And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. See? So, ti question kahit kung may nga makita di man yung nata. Apa yung nata nga naging shepherd, ti pinili nga Apo Diyos nga pangilibilan, ti Parti Kristo. Why not the people of royalties in the palace? Why not the princesses and the princess of the palace? Why not the elders of Israel who holds high esteem and those people in high places whom He revealed the birth of Christ? Oh boy, He had chosen the lowly vocation of the shepherd. And if God will do something, it must be very, very significant. So, kita. Okay, so, una na, and there were shepherds in the same country. Amoy with your country. In America, when you go to America and you say countryside, it means nagigay for probinsya. Nagigay is outskirts of city. Countryside. Nung kuna na, countryside boy, kuna naging ka. Mas nakakang taga, ijay, for probinsya. So look at this one, the shepherds in the countryside, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Mo yung kapsat kat, di may sanga panutok dito na ikat, nagasot ngayon tita tao, na piliin ni Apo Diyos ang subi kanya na. Oray tatanga, dahil yung edad ko, makita ka tanay ang amin ng Kristano kat ang susubikin ni Apo. Nadala nga talaga na ipilpili ni Apo siyang sasabihin. I tell you, no inkargan ni Apo ka kumati puso ti panagsabi, value kumarita. Oh boy, because awanin ka kamsat ngayon, mabalin na makaramin mo trabaho talaga na anak ko lang, no noble na biyag no magsabihin ni Apo Diyos. Some Christians chose to become a good businessman, a good earner of money. Yan kahit sa salita, patay ka. Yan ka sa salita na yun na, pipiliin kita no, ikarga ni Apo Diyos, kahit mo ang salbigan din. Amen? Amen for that? Because dito ka may tang na maraming. It's not toward a lot of money. What are you going to do with that? In the first place, God will not permit you if you're a son of God, if you're a child of God. He will not permit you. He will not permit to destroy you. Kung hilang na, handa ka lang dyan, level it equal, simply panagbiag. I look like that. For me, because I am a human being with, you know what, reasoning, di kahit kumot nga panagbiag, kung dibiyag mo nga, naragsak. Kung dibiyag mo nga, full ma-fulfill ka. Kung awanan tinadu mga panagbiag ngayon, hanggang di kuling tubos kita. Boy, pinili ni Apo Diyos ng shepherd, agririri na ilit ka tao. Agririri na gitingay at tao kaya pero mo ito. Kapag niya nga shepherd pa lang pinili ni Apo Diyos. You see, so, di jay, di may sakit. Kung ngayon nga makita yun, sige ka, naisalakan ka. Number 1, agyaman ka, naisalakan ka. Number 2, yung karga ni Apo Diyos, iti heart mo, tagsabi ka niya na kalarin to shepherd. Oh boy, you must be very happy about it. Because God had chose you to reveal His deeds. Itintero manubong. Kat kuna na in-law, the angel of the Lord, dapat the angel ng imay, came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Bumaba ka? Okay. So, apante ko na si puntos. So, the question ko tayo sa pagkat, apa yung not the royalties of the palace were the people whom God chose to reveal the birth of the Messiah. Why shepherds? Number 1, because of Jesus' relationship to shepherds. Gapo iti umuna nga puntos. Gapo kakabsat iti ngay relasyon ni Kristo kanil ti shepherds. Kita tayo ko iti John chapter 10 verse 1. Ni Kristo mismo na ipagat ko na. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Awanin nga iti klase ng tao. Awanin iti vocation ito mo talaga that could equate the shepherd
And God has chosen the shepherd to reveal the birth of Christ is because the shepherds are the closest vocation that relates to the person of the coming Messiah. Na ni Kristo man umaiso na agbalin nga shepherd. Anyan di trabaho ti shepherd? A good shepherd giving his life for the sheep. Iti gamin amoy gamin kakabsat na ganun ti animal ito naman talaga. Nung naagdangan ti animal kakabsat ngayon na kamayatan na yung for sheep. Makita mo di baboy kamatan pa agkagat pa di baka katang na amasang itali-tali na nakita itabok di basta na pati di baka italinat na ganakol na talingan di kayo. Sa nawasayon ngayon di ulo na. Kasi nung partiyo di ka sinakmod na ka sikat ti matay. So itali di sara na yan ti kayo ti nagdadakol na tali sa lang to wasayon. Nung di sheep ang agri ti sheep. You know, kung di Kristo kasi mo lang, tinubrahan na, sinipsipat na, pinagsaon na timadi, sa angay nga nagritali. So, the relation to shepherd, idijay maianak na Bisaya. Iso mapasakol na tipang ribila na, kati vocation na asideg, kati mismo aramidan ti may anak. Because he will become the shepherd of souls. Dito nga, shepherd of souls na tayo na tao. We are now the sheep of his pasture. In Christ is our chief shepherd. At dapat yung isang verse. Ay, wala ka. Identify ni, verse 1 Peter 4:4. For in the thing strange that ye run not with them to the same... Oh, sabali ah. Sabali tinakapi ka. Sabali tinakapi. 1 Peter 4:4. Umali ka tapasak ni 1 Peter 4:4 because importante lang na ito 1 Peter 4:4. Una natin 1 Peter 4:4. Oh, sapali niya. Sapali. I will give you next time. Nga tinaikarga di tangatex na ikat the Lord Jesus Christ being our chief shepherd ko na. Tanda kami ti chief shepherd. Ha? 1 Peter 5:4. Okay, 4:4, 5:4. Kuna na. And when the chief shepherd, dahil ni Kristo. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. So makinam diyan, the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. So ni Kristo the chief shepherd. That's the reason why he revealed himself to the shepherd. Okay, so number 2, bumabati mo nun. Ano ito yan? The Yagab shepherd. Handa nga kaya nga i-depict isang managikas lang anghel na ganyan. Diyan nga itong akan kanta tikwan, to God be the glory nita. Ang nga pa di kanta nga po ito Via Dolorosa. And sakpay ito yung i-conclude ito niya. Kita tayo ko rin, nung makita mo shepherd, dahil tayo, kanya timiling na dahil ta. Nung dahil yung mga opisina, ada dahil balay na kapapiti, kastang oras niya. Nung dahil gabar nung ada dahil ni sweet, dahil nga, ang digdigos jay ko na, pagdigusan na. Friend, dahil shepherds, at na pa yung jay di bantay. Raprabi, anya, at karamihan na kita shepherd kaya. Ngayon karkada, dahil shipmate sa lugar, paligmutan na nga matulog, jilikmot ti ship. Kaadagan ti lion, hyena, amin na nga predator, iti animal nga mangkakan, pag-ship. Bantayan na rin ta, tirabrabi. So nga, ang amin nga profesyon, agkapkapilay balbalay na, nakatuturog na. Boy, naging shepherd. Bantayan na, naging tupak. As di kakausap, iti defection, di ngay may anak, tinimeri na ni Kristo. He will shepherd his children. Iso nga, amoy yung baka kakausap na kasdi, ti panang shepherd niya ako niya. Tihan lang nga Sunday, ti panang ito na ti minsay na niya yun. No, apa kayo trabaho? Isurat mang ito ti trabaho yun. Isurat mang ito ti salunat yun. Amen? Amen. Isurat mang gwardiya ti pamilya yun habang na kayo trabaho kayo, kaya yung mga arabinin niya. He shepherds us. So mga Kristiyano, no may sakop mga Kristiyano,
itila ang may aramin ng tirugong pagpanagyaman kanya at serbi ka. Kasi ti amin nga daki ka, nagapo kanya na, can you imagine that? Everything that is in you comes from the Lord. Ultimo pwede kayo trabaho ka, basta-basta kumain ka without God. He will shepherd us. Even tonight, we cannot make things in our life without God, you know that? Ang mamati kayo ba din, Christian? You should believe that. You should take it to heart. Tapos mag-serbi ka, kanya naman ako, di mo napintas na parang serbi. Hanga di Kristiyano ka lang. No, di ka, ang dapat ang talaga, measure may, di parang serbi nga, makuna nga. Amoy, di ko sa mga siya kapastor, no may imagine kung nagnagan nyo. Parang nagan nga makita ka, ito yan, parang serbi na ito, amen. No, parang kung yung sabi, hindi nga ito, kalamin na ito yung tao, ba't ko na? Amot na nakakomit ito, no, parang parang ito. Kung tao ka lang ba ito, alin pagkakakaroon ni Apo Diyos. Ano yung tao nga marang nagsakalak nung makikita ko man. Ang dami yung tingin tao nga. Manungan daw ng Kristiyano ito, tampay ka ng kaanan na eh. Sorry. Ano pa yung amot? Aramin na. And, oh boy, it's very shameful for a Christian nga hanang amo, maiso na ka, he's being shepherded by God every day. You know that? You should be happy, you know what, of the life that you live. Because God shepherds you every day. Hindi dati ko na. So, naging shepherd na ito. Nung basahan tayo ito, di kahit kung magiging sumarno, J10 ka na ito pababa. Nung tayo obserbahan na ito ka, na ito yung reaction to shepherd. Because it's very healthy here to one. Kasi we are talking about the incarnation of Christ. Ako yung nailalaw na ito na shepherd. Tagayang tulpiman, itiminsahin na itintero mga Christ tendam niya. So, let's read. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day the city of David, the Savior, which is Christ the Lord. Boy! Tinumber 2 nga ma-observe tayo kanina shepherds. Ngayon, hindi ka ni Apos isulat mo ko ng exceeding joy. Amoy, ti may isa kakabsat na pagkita, masirap na mati ka. You are happy to serve Christ. At daki ka din ngayon, at dali jay concern mo, at dali ragsak mo. No, di jay nga, joy kat awan kikat parang serbi kinap sa Kristo. Mas happy ka pa yung pamilya, mas happy ka pa yung awan, delikado itaparang. Iti joy tayo kung alay kini Kristo, amen? Because isunat din ang nagrugian, ti amin na meaning ti panag-get tayo. And I'm happy to those na ikan ni Apo iti puso may nga ada ti joy na nagserbi ni Apo Kristo. Because I tell you my friend, not 100% of Christians have joy in serving Christ. Ada nang iso magmamano, sa mga ibang mano na lang magtiti, mabilbilang tinagnagan na. Na awan na ti joy para serbi ni Apo Diyos. Naragragsak na agsasabi pamilyana, hindi have no heart for God. Nung makita dito yung kuna na ang iyugak kanya yung tiragsak. At itiragsak iyugot ni Apo sa Kristo kuna na. So na ito hindi may samay na dagdag na nangyari kanya tayo. Na kalang ti December, di ba? No, ideal believer tayo kung naragsak ti December, dati mahan, o dati beach, sigurado kita. Nung anyari ka nung di karagsak na eh. Naging lalaki na nabartag dagat, awanin. Ang sasarwadan. Did you tell Kristiyano that dati the church every Sunday, that's our joy. And that's what we feel. A happiness are all in. When we are with the people of God, we are happy about it. And that is something nga napasamak tibiyag tayo kas may isang converts. Sapay kumata, awan kumata Kristiyano ito yung tiragsak na ito di kwarta. Tiragsak na ito di aduti makwarta na, delikado dito ang ating Kristiyano. Kung adat isang mamano, sumagmamano magpidi na Kristiyano, kasta boy, sapay kuma, tadatay mo na mati sa bali, iragsak tayo kuma. Di pa nagsabi kinap sa Kristo, di ngayon, no, aramin yung tipagaytan na naaragsak ka. Kasi dito, ay hindi ko ay anghel eh. Basahan nyo kanimo na di ba pala yung dito no, pagawit kayo. And the angel said unto them, fear not, behold, I will bring you good tidings of great joy. Ano nga joy? Great joy. Which shall be to all people, to all Christians who believe.
Why? For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly, dahil yung picture ito nga ito, there was an angel, a multitude of angels, singing, host, kuna na adu-adu na, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace, and good will toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even to Bethlehem. So dito yung lugar nga na kana. And see this thing which come to pass, which the Lord hath made known unto us. And he came with haste and found Mary and Joseph in the babe lying in a manger. Wow. That dito sumarno. And when they had seen it, they made known abroad the same which was told them concerning the child. So, ijipun sa sumarno, at apa iba awanin? Awanin niya. Dito mga Jesus' aim in coming is reflected by the shepherd's reaction. Yet reaction done. So the giant, but Mary kept these things and pondered them in their heart. And the shepherds returned, glorifying God and praising God for all the things that they had seen and it was told them. And yet the shepherd kanatoy, they live glorifying and praising God. So awanan ti vocation may kakapsat nga adaan ti kastoy nga puso. Ay dinaawat ta ni Kristo, but they live daily after that glorifying and praising God. Iso ko lang ay talaga na shepherd ti kamayatan ng rebilana, because look at the effect. J.A. ni Apo kanyada nga makonvert na kat agtultuloy na kumangay nga agdayaw amoy ti kahit sa ti glorifying God kan kamusa ti kahit sa ti glorifying God kat or no so di panagbiag na tayo nga panagbiag kat paidayaw ti Diyos. Number 2, praising God. Kaya nga sa every Sunday at the church, they worship God after na nakita na ni Kristo. So Christians, dahil di mati-conclusion tayo nga mag-iisip tayo sa apan. Sakto yung panahon 20 December. Number 1, na-settle mo ba iti worship mo? No, na-settle mo iti Sunday worship mo, mayat di jay. No, mamuhi ba nga 50% ng di jay? Iti other 50% that they glorifying God. But the meaning di glorifying God kat ornuson ti biyag mo, tay tapno iti inaldaw mo panagbiag mo, mapadayawat kuma iti Diyos iti reta nga biyag. But no, dahil glorifying God ngay katang mo fulfill ti biyag tayo. We need to settle it dahil to December before ag New Year man. Tapno agkaroon iti marong mabiyag kakapsat namang glorify kiniapo iti 2026. Amen? Are you ready to step into 2026, ladies and gentlemen? Then you must decide to make your life a life in private, na amon niya ako doon sa mga glorify niya ako. Kaya hindi mo tayo na nakasettle pa lang, tignan na worship, isettle you, because dahil tanging iti rason na apa yung Kristo, kung may salakan ka, tibiyag mo talaga mo talaga, at every Sunday ako yung church na glorify ka niya na, mang-praise ka niya na. But number 2, agdaka iti panagbiag na i-glorify mo niya ako. So Christians, you know what, I came to a point in my life that I live on my own. And I need to decide to worship God, to glorify God on my own. Because that's in the Bible. No, iso nga, dahil ito yung incarnation ni Kristo, di iti aim na, anya ti aim ni Kristo king ka. Tapno magbalin ka kung mga worshiper ni Apo every Sunday. Nung 50% lang dito. Uri, adda ka mo talaga every Sunday in church, no, dibiyag mo nagbibiyag ka ti pastor, na awan ni glorification mo kini Apo. Awan still be na ti Christian life. Because that life is to glorify God every day, not only Sunday, but Monday to Sunday. You must glorify God with your own life. In public and in private. Number 3, anya ti kasabi mag-glorify kini Apo. Number 1, ada ko mati ministry nga araminan kini Apo Diyos. Anya ti ministry man, hanga dya pakaksimsimbalang, hanga ministry di ka apsat. Kalang iti panangan niya. Numang mga ka, hanga complete day. Because iti panangan ka, obligasyon mo diyan mo day. You must work in it. You see, kasama ka ti ministry, iti paragsimba, dahil ta iti mo ko nga life blood tinamati. No, iti ministry nga ramidyon para kini Apo Diyos. DJ kumati mo ko nga panang glorify ko kanya na.
Gusto mo awan di ministry mo, pasapol na iset, talumot lang tibiyag mo to do something. And in this church, we have only few things here, kanya tayo, this ba. You know what? Our life for God has only three. Kurang kaya yung ulit-ulit natin because it must come to your own soul. Iti lang ito niya ako kanya tayo kinapaknang tayo with time, talent, and treasure. We can serve God regarding our time by always be in the church on Sunday. That's already good. And when you grow up, nakatin ka mo to the prayer meeting, kasi guys, ako grow ka ngayon until nga ma-involve ka. Di talent mo, kasi mo lang. At kita ka, tikas ka na agsabi ni Apo Diyos, kita ni Apo nga talent mo. And the treasure, the giving tayo, very simple lang. And by those, we glorify God by those three things. Okay? So makita yun, ang yan tinarami ng shepherd, na fulfill na the aim ni Apo Diyos na A and B. To praise God and to glorify God. Okay, so, dahil yung birth ni Kristo, so urag subra. Diba? Okay, so, pray tayo na tangag sapa. Ikararag yung niya Apo Diyos, kat dahil luwangan natin. Number one, na challenge, are we praising God? Nasettle ba kanya tayo? To worship tayo for prayer? Number two, nasettle ba? Iti kapalunan tayo, nabibiyag tayo, kung bakit tayo, ito tayo mag-glorify kanya Apo Diyos. And not to glorify our own bodies, not to glorify our own lives, but to give glory to God. If not yet, then it is your time to come to Christ and know Him more. Because the Lord Jesus Christ's aim for us is to praise Him and to glorify Him in our lives. Shall we pray?